siya po ay merong 23 years na po siyang may cancer. Naaya ko nga siya, sabi ko, ikaw dapat ang magpatotoo eh. Sabi niya, baka daw hindi siya makapagsalita o niya. Sabi ko, okay lang naman umiyak ka, pero ayaw po niya. Kaya ako na lang daw ang magsalita po sa kanya. 23 years na po siyang may cancer. Nag-umpisa po sa matres. Sa matres ba yun, Nay? Sa matres, tapos sa breast. Wala na rin po yung isang breast niya. Yung kidney po niya, inalis na rin. So, 23 years na kabutihan at katapatan po ng Diyos ang naranasan ng nanay ko. Dahil po hanggang ngayon, naririto siya kasama po natin. Ngayon po, alam po natin na ang cancer ay isa po talaga namang kalaban ng pananampalataya. Di po ba kalaban po yan ng pananampalataya natin? Dahil yan ay nakakapagpawid, nakakapagpanghinap po yan. Yan po threat po sa pananampalataya natin yan ay yung mga karamdaman, di po ba? Pero purihin ng Panginoon kasi mas makapangyarihan siya kaysa sa cancer. Amen! Mas makapangyarihan ng Diyos kaysa sa cancer at yun po yung kiniklaim namin hanggang ngayon. Ngayon po, medyo na aktibo na naman po yung cancer cell at dinadaig po niya yung kanyang mga buto. Naging aktibo po yung cancer cell. At ngayon po ay nasa ilalim na naman siya ng chemo. Nung last time po, nagpa-chemo na siya. At ngayon po, nagki-chemo na naman siya. Yung ina-injection na po ngayon, hindi na po naaalis ang buhok pala ngayon ng chemo. Hindi na po naaalis. Hindi po katulad nung una po siya na chemo, wala po yung buhok niya. Noon nga, sabi niya, ayoko mag-chemo kasi makakalbo ako. Sabi niya. Hindi siya after doon sa kagalingan niya, after siya doon sa buhok. Pero purihin ng Panginoon, nakapag-chemo po ang sinanay noon. At ngayon po, kinikimo na naman siya. Nais ko lamang pong sabihin sa nanay ko kung gaano kabuti ang Diyos sa kanya. Kasi sanay ko sa kanya, parang magalaga sa lahat. Yung natitirang lakas ninyo, sabi ko sa kanila ng tatay ko, kasi matanamin ko yung tatay ko. Ang sabi ko sa kanila, yung natitirang yung lakas talaga, yung paglingkod na ninyo sa Panginoon. Amen! Wala na po tayo. Konti na lang ang buhay. Konti lang naman po ang buhay, sabi ng Panginoon, di ba? Kung iniisip mo mahaba ang buhay mo, hindi. Di ba hindi po mahaba ang buhay natin? I-compare natin sa buhay na walang hanggan. Amen. Ano ba yung unang pahalagan mo? Buhay dito na napakaikli na o buhay na walang hanggan? Walang hanggan nga po yun. Kaya sabi ko sa nanay ko, Nay, napakabuti ng Diyos sa inyo. Tapat ang Diyos sa inyo. Nung po first time na nagka-cancer siya, nanalangin mo kami magkakapatid. Sabi ko, kailangan manalangin tayo, magkaisa tayo, humingi tayo ng tulong sa Panginoon, ilapit natin si nanay sa Diyos. So, tapat ang Panginoon talaga, nung tinupad niya, dininig niya yung panalangin namin na hanggang ngayon ang dyan ng nanay ko. Ngayon po, lumalak na rin ako sa nanay sa Panginoon. Dahil sabi ko sa mga kapatid ko, sa mga kabataan na may ina, sa lahat po ng may ina. Sabi ko sa mga kapatid ko, napakatapat ng Diyos na pinagaling niya ang nanay natin. Pero, hindi ninyo ibinigay sa nanay natin yung respeto, yung pagmamahal, kasi nandiyan nga siya, pero binaliwala ninyo siya. Hindi po ba nakuha po ninyo yung sinasabi ko? Andiyan ang ama at ina mo. Pero hindi mo nire-respeto, pero isinanalangin mo sa Diyos na pagaling niya. Ngayon pinagaling ng Diyos, pero hindi mo nire-respeto. Dinastos mo yung magulang mo. Ngayon, hihingi na naman kami, humihingi na naman kami sa Panginoon ngayon ng kagalingan. Sabi ko sa mga kapatid ko, ipakita ko natin sa nanay natin ngayon. Kasi hindi natin alam kung gaano, kung ilang panahon pa makakasama natin siya. Hihingi na naman tayo sa Panginoon. Dapat ang Panginoon, pinagkaloob niya sa atin, ipinalalangin niya sa atin, pero tayo, hindi tayo naging tapat sa Kanya. Kaya sa mga anak po na narito, hindi lamang po sa oras na nagkasakit ang nanay natin, ipakita natin ang pagmamahal, hindi po. Ipakita natin na mahal natin ang nanay natin, sundin natin siya. Ang sabi ng Lord, diba, kapag in-honor mo ang nanay mo, mahahabayin ko ang buhay mo. Unang-una po yan na may pangako ang Diyos sa 10 puno. Di
po ba? Unang-una na nagbigay ng pangako ang Diyos na kapag ka ginala mo ang nanay mo, nirespeto mo ang nanay mo, pangakabain ko ang buhay mo. Hindi lamang po sa oras na nagkasakit siya o kasama natin ang nanay natin, pinababayaan natin siya. Amen? Kailangan po na i-redeem natin yung pagkakataon na kasama natin yung mga mahal natin sa buhay. Dahil hindi po natin alam kung kailan sila kukunin ng Panginoon. Pero ngayon po, napakalakas pa ng nanay ko. Nakikita na ninyo, sinabi ko nga sa kanya, sumama ka dito para makita ka nila. Sabi ko kasi isang buhay na patotoo ka na tunay na ang Diyos natin ay tapat sa buhay ninyo. Ang Diyos natin ay napakabuti sa buhay ninyo. At siya lang ang pwede magbigay ng kalakasan ninyo. Kaya yung cancer po, wala po siyang laban sa Panginoon. Wala po. I-declare ko po ang cancer sa buhay ng nanay ko, sa katawan niya, na talunan at wala siyang kapangyarihan sa katawan ng nanay ko, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Kaya tumatuloy ko po ang papuri at pasasalamat sa Panginoon dahil napakabuti po ng Diyos natin. Napakabuti niya. Amen. Napakabuti po ng ating Panginoon. Manatili po tayo at magpatuloy po tayo na dumakad sa kalooban po ng ating Diyos. Hindi na po tayo after sa mga bagay dito sa mundo. Huwag na po, hindi po yun ang kailangan natin. Ang kailangan natin ay, sabi nga ni Sister Tia kanina, hanapin mo ang kaharian at ang kapiliran ng Diyos at lahat ng bagay. Sabi ng Panginoon, lahat. Hindi lamang po, o sige, bibigay ko ito pag nahanap mo. Hindi, lahat ng kailangan natin ipagkakaloob ng ating Diyos. Kaya, in behalf of my mother na ayaw ko niya magsalita, ay salamat sa Panginoon sa kabutihan niya sa aking ina at sa aking ama at sa pagpuprovide po niya sa lahat dahil napakadugo po ng mga kastusin kapag ka po merong maramdaman. Ngunit mabuti at tapat ang Panginoon na siya ang nagkakaloob sa lahat ng pangangailangan ng nanay ko. Salamat po sa Panginoon. Pastora, buhay na pagkakao ang kanyang ina. Amen? Praise God. Kaya kung habang may mga magulang pa tayo, alam mo, minsan ang magulang wala namang karamdaman eh. Pero kapag ka nabibigyan mo ng sama ng loob yan, nai-stress yan, nagkakasakit yan. Amen? Kaya habang may magulang pa tayo, mahalin natin sila. Ipadama natin sa pamagitan ng pagmamahal natin, ang pagmamalasakit natin sa kanila, na ipapadama natin yung pagmamahal natin, umahaba ang buhay niyan. Kasi walang stress. Amen? Nakakamatay po kasi ang stress eh. Kaya huwag natin bigyan ng stress ang mga magulang natin. Amen? Kaya kung mahal natin sila, mahalin natin sila talaga para tayo ay mahalin din ang ating mga anak. Amen po? Amen. Kaya po yung mga mga nanay dyan, yung mga bata pa, yung mga may nanay pa, magmahal pa sa mga nanay na mayroon. Ako, wala na po ang nanay. Kaya po kung nakakita ko ng mga nanay, naalala ko yung nanay ko. Pero sabi niya, alam ko naman sa biyaya ng Panginoon, sabi ko, yung pagmamahal na yun, sabi ko, sa Panginoon ko ibinibigay. Kaya po, alam mo, mahirap po talaga magmawala ng magulang. Kaya habang boy pa sila, mahalin na natin sila, pipadaman natin. Amen. Alam mo, mabigyan mo lang ng konting regalo yung magulang natin, magulang mo. Nako, mawawala na yung sakit niyan. Alam mo, minsan nagkakasakit lang yan pagka, naku, wala ako nire-respeto, hindi na ako minamahal. Para pumapasok yung kasalanan sa puso, nagkakaroon tuloy ng sakit. Amen? Kaya ngayon, para mawala yung kasalanan na yun, para hindi makapasok, huwag natin bigyan na stress. Kaya yung mga nanay na may sakit dyan, humingi na tayo ng tawad sa ating mga nanay para gumaling na po sila. Alam mo, minsan nabasa ko sa isang bookstore na ang cancer pala ay nasa isip lamang. Kapag pumasok sa isip natin, pinagbulay-bulay, yun ay nagmamanifest sa ating buong katawan. At nagkakaroon na po ito ng manifestation sa ating katawan. At nagkakaroon na talaga ng karamdaman ng cancer. Kasi iniisip na po natin, pinatuloy natin sa ating puso, pinabulay-bulay natin. Pero kung sa pangalan ng ating Panginoon, sabi nga, makapangyarihan ang pangalan ng ating Panginoon. Amen. Siya ang nakapagpapagaling sa kamatayan ng ating Panginoon sa krus. Ang kanyang katawan na nakayubay sa krus
nasilugatan, nilatayan, nagdamo ng iba't ibang uri ng sugat, yung mga tinamo ng ating Panginoon sa katawan niya. Yan ang nagkaroon tayo ng kagalingan sa pamamagitan niya. Amen. Kaya alam mo,